Magandang araw sa inyong lahat. Ito nga't isa na namang OFW ang humingi ng tulong sa social media dahil nga sa naranasan nitong pangmamaltrato sa kanyang nasabing amo. At para bigyan kayo ng context kung ano ba ang sinasabi nitong si Kabayan, sinasabi lang naman ni Kabayan na nakita ng araw ang lahat ng parte ng kanyang katawan ng kanyang nasabing employer kung saan ay hinahawakan pang araw ito habang naglululo ang kanyang nasabing demonyong employer. At ito nga si Kabayan ay humihingi ng tulong at nang ito nga ay makarating na sa agency para nga kung sakali mas safe sana siya doon. Kaso naman ang nangyari pagdating sa agency ay ibiniyanta nga itong si Kabayan sa panibagong amo na naman at doon nga ay nakaranas na naman ito ng pangmamaltrato. At hindi nga niya sinabi sa video doon sa kanya naging experience sa kanya naging pangalawang amo kung anong ginawa sa kanya dito at kung ano nga naging story nitong si Kabayan at base nga sa kanyang kwento, ito nga at pakinggan natin ang kanyang hindi magandang naging karanasan sa pagtatrabaho nito sa Middle East. Ako po si Meremy Andago. Ang nireport ko po ay ang una kong employer. Inukubaran po ako niya. Tapos, lahat ng mga gamit nasa loob ng katawan ko nakita niya. Pati yung didi ko. At saka yung may-ari ko. Hinahawakan niya habang naglulo siya sa harapan ko. Tapos sabi pa niya sa akin, hindi daw ako magsusumbong sa office. Saka hindi ako magsusumbong sa kay madam. Tapos sabi ko sa kanya, isauli mo na lang ako sa agency. Tapos ngayon nasa agency na ako. Ginakuhanan po ako ng cellphone. Hanggang dalawang araw po hindi binabalik yung cellphone sa akin. Tapos kinukulong nila ako sa aquarium. Hanggang ilang oras. Tapos may employer dumating. Binibinta na naman ako ulit. Tapos sabi ko sa may-ari ng agency, huwag mo muna akong bibinta kasi na-trauma pa ako sa nangyari sa amo ko. Tapos ngayon, sumubok na naman ako ulit. Tapos ngayon, ang nangyari na-trauma pa ako sa amo kong pangalawa na naman. Hindi pa nawala sa isip ko yung nangyari sa amo ko. Nabuhusan tuloy ng mainit na tubig yung kamay ko sa pagtimpla ng gatas sa bata. Tapos nagbabalik ako sa agency. Dinala ako ng amo ko doon. Sabi ng amo ko magpares ako sa agency. Hindi nila ako pinapares sa agency kasi sabi nila, pag magre-rest daw ako sa agency, babawasan yung sahod ko. Tapos ngayon, dinala na naman ako ni madam sa bahay nila. Magre-rest daw ako doon, tapos hindi naman ako pinapares. Pinapatrabaho na naman ako. Tapos binabalik ako ni madam. Namalat na yung mga kamay ko. Tapos ngayon, pag hindi ako magtrabaho, sabi nila, ano daw isasahod nila sa akin. Sana po ma-rescue po ako. Kasi yung trauma ko hindi pa nawawala. Sana matulungan na lang naman po ako makauwi na ng Pinas. Hanggang ngayon, sumisige pa yung dibdib ko. Tumayo pa yung balahibo ko. Naririnig kasi yung mga sinasabi nyo. Tingnan nyo, natatawa na siya. Kasi, tumatay yung balahibo ko. Bisita ko na sila. Ayari sa kanya. Bisita talaga yung mga agency nyo. Be? Anong tinitingnan mo? Yung telepono mo nasaan? Be?
Mary May. Mary May. Mag-ano yan Uy, baka magpakamatay yan. So ito nga malinaw na wala pa rin talaga nangyayaring background check dun sa mga agency bago sila magbenta ng mga OFW na ipinapasa sa kanila ng mga ibang employer pabalik sa kanilang agency tapos ibibigay nila ulit sa ibang employer. Dati nga sinabi na rito ni Raffy Tulfo na dapat nagkakaroon ng background check at yung mga nasa listahan ng mga blacklisted ng mga employer sana hindi na nga dapat nakakuha sa mga agency. At kung sino man tong agency ito, sana nga ay managot at mapasara ito sa lalong madaling panahon dahil for sure itong agency tinutukoy ni Kabayan ay nakabase nga ito sa ibang bansa at hindi sa Pilipinas. At ito pa ang isa sa mga sinabi ng isang netizen na isa ring OFW kung saan ay sinabi nga nito na mas maganda pa nga raw katrabaho ang ibang lahi kumpara sa mga kapwa niya Pilipina. Dahil nga ito sa na-experience siguro ito si Kabayan, sinabi nga nitong kung kapwa mo raw Pilipino ay may posibilidad na tirahin kang patalikod. Ano ba itong tinutukoy ni Kabayan? Makaka-relate kaya ang karamihan dito or si Kabayan lamang ang may sinasabing ganito? Pakinggan nga natin ang kwentong ito ni Kabayan. Totoo naman talaga yung nangyayari talaga yung mga inday. Na minsan kung sino pa yung mga katrabaho mo at kung sino pa yung kapwa mo Pilipino, yung pa mismo ang sisira sa amo nyo. Naku, totoo yan. Comment kayo below kung hindi nangyayari yan sa inyo. Minsan sa totoo lang, mas masarap pang pakisamahan ang ibang lahi kaysa sa kapwa mo. Napakahirap talaga magtiwala minsan. Kasi ang kala mo, close na close kayo. Pero no way! Sisirain ka din yan. Ewan ko kung ingkit bang matatawag yan or ano pa ba. Hindi ko lubos na maisip. Sana hindi ganun. Sa makakatrabaho, dapat kung sino yung mga kapwa mo Pilipino, dapat sila yung mga nagmamahalan, sila yung mga nagtutulungan. Dahil dito malayo tayo sa pamilya natin. Walang ibang tutulong dito kundi tayo-tayo. Kaya, bago tayo magsiraan at papangitin lang natin ang image sa amo natin, wag ganun, magkasundo na lang. Okay, nag-agree naman tayo dito kay Kabayan pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon dahil meron naman tayong ibang mga kababayan na talaga namang tutulungan ka kapag nangailangan ka at hindi rin naman talaga maialis yung ganitong mga sitwasyon at hindi lang naman ito nangyayari kahit sa ibang bansa. Kahit nga mismo nasa loob na tayo ng sarili nating bansa sa Pilipinas ay nangyayari nga yung ganitong mga siraan o yung mas tinatawag nating crab mentality. Siguro masasabi na lang natin dito is galingan na lang natin ng pakikisama para wala tayong magiging problema sa ating mga kapwa Pilipino dahil tingin naman natin kung okay naman siguro yung mga pakikisama natin sa kanila at mabait naman tayo sa kanila, hindi naman siguro tayo gagawan ng masama. Pwera na lang kung talagang inggit ang nangingibabaw ay talagang wala tayong magagawa dyan. At kahit anong kabaitan na ipakita mo sa kapwa mo Pilipino sa ibang bansa ay sisirain at sisiraan ka ng mga ibang klaseng Pilipino. Kaya mga kababayan, wag na lang natin silang intindihin at kung may mga problema tayo sa ating mga kapwa Pilipino, wag na lang natin silang pagbuhusan ng atensyon para hindi rin masira ang araw natin at hindi ito makaapekto sa ating mga trabaho. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.